Naupungas-pungas akong bumangon sa higaan. Hindi ko na matandaan kung anong oras na akong nakatulog kagabi. Tinapos ko kasi ang proyekto ng kapatid ko. Nauna na kasi itong nakatulog habang pinagtutulungan naming mag-design sa kanyang portfolio. Tinignan ko ang orasan sa bedside table na ikinanlaki ng mga mata ko. 30 minutes na lang at mauhuli na ako sa trabaho. Mabilis na tindungo ko ang banyo at agad na naliko. First day ko pa naman sa trabaho. Nakakahiya sa mga kasama ko kapag nahuli ako. Tumakbo ako pababa ng hagdan. Saka humalik kay nanay. Hindi ko na nagawang mag-almusal o humigop man lang ng kape. Pinarak ko kaagad ang tricycle na una kong nakita. Pagdating ko sa fast food, sinalubong ako ng kaibigan ko. Mabuti naman at nakarating ka na, Kyla. Aba, kanina pa ako kinakabahan na baka masabon ako ni ma'am. Pasensya na, Beshi. Sinulungan ko kasi kagabi si Mika sa project niya. Nawala tuloy sa isip ko na maaga akong mag-iin. Sige na, magpalit ka na ng uniform doon. Pareho tayong malalagot kapag nakita tayo dito. Napakasungit pa naman nun. Parang pinaglihi sa sama ng loob kaya palaging magkasalubong ang kilay. Pero sabi mo, kahit ganun si ma'am, galante naman magpasahod. Kung sa bagay, ayos na rin yun. Pagkatapos mo dyan, dumiretso ka na sa counter. Maraming customer ngayon dahil weekdays. Napailing na lang ako sa kadaldalan ni Brenda. Magkaklase sila sa high school, ngunit napilitan itong huminto ng magkasakit ang ina nito. Wala itong kinagis ng ama, kaya simula nang magkasakit si Aling Rufa, nakaatang na sa balikat ni Brenda ang obligasyon. Ganun talaga ang ugali nito, madaldal at prangka. Ayaw nitong nakikipagplastikan sa kahit na sino. Nung kailangan ko ng sideline, si Brenda agad ang una kong naisip. Sakto naman na nangangailangan ng part-timer ang pinapasukan nito. Nababagot kasi akong tumambay sa bahay kasi bakasyon at wala akong summer class. Pinuntahan ko na siya sa counter. Matiyaga niyang itinuturo ang mga dapat at hindi ko dapat gawin. Madali ko namang naintindihan ang mga itinuro niya, kaya natapos ko ang isang araw na walang aberyang nangyari. Bago kami umuwi, ipinagbalot kami ng chef ng mga sobrang pagkain. Hindi kasi naubos ang mga paninda kaya hinahati niya ang mga ito sa lahat ng trabahador sa fast food upang maiuwi. Utos din ni ma'am na ibigay ang mga tirang panindang pagkain sa kanila kaysa itapon. Mahigpit nitong binilinan ang chef na huwag magtapon ng pagkain hanggat hindi pa panis. Binigyan din kami ni ma'am ng tig 300 bilang tip. Tuwang-tuwa na tinanggap ko ito. Iba pala ang pakiramdam kapag nagkaroon ka ng pera na pinaghirapan mo. Napag-alaman ko kay Brenda na araw-araw daw na nagbibigay ng tip si ma'am. Minsan kapag malaki ang kita, malaki din ang tip. Nauna na akong bumaba kay Brenda. Malapit na din gumabi. Ano, Kyla? Sigurado ka ba na dito ka lang? Tingnan mo, walang ilaw sa daanan mo, baka may loko-loko dyan at mapagtripan ka pa. Wala, no? Mababait naman ang mga taga rito. Paano? Mauuna na ako. Kita na lang tayo bukas. Mag-iingat ka at huwag kang mahuhuli bukas. Sige na, babush. Kinawayan ko ito saka naglakad na patungo sa bahay namin. Iba ang pakiramdam ko sa gabing ito. Dati-rati may nadadaanan akong mga nag-uumpukan sa gilid ng kalsada o di kaya may nakakasabay ako sa paglalakad. Umihip bigla ang malamig na hangin kaya napahawak ako sa aking braso. Patuloy lang ako sa paglalakad at inaaliw ang aking sarili sa pag-iisip ng magagandang pangyayari sa buhay ko. Natigilan ako nang makarinig ng kalabog. Nilingon ko ang abandonadong hospital na aking nadaanan. Doon, nagmula ang kalabog na aking narinig. Gamit ang cellphone, inilawan ko ito. Ngunit puro kadiliman ang naaninag ko. Binilisan ko na lang ang paglalakad nang maulinigan ko ang mga mahihinang kaluskos. Pakiwari ko rin ay may sumusunod sa akin. Natatakot akong lumingon. Panay ang dasal ko upang kahit paano ay maibsan ang aking takot. Nang malapit na ako sa amin, mga malalakas na pagaspas ng mga pakpak ang aking muling nadinig na may huning parang uwak. Naaninaw ko na ang aming bahay, kaya tumakbo na ako. Nagtaka pa sila mama kung bakit ko kinalampag ang pinto tapos namumutla pa ako.
Pinakalma ko muna ang aking sarili, saka ko ikinuwento sa kanila ang nangyari. Ma, bakit po wala ng tao sa labasan? Tanong ko sa kanya nang mahimasmasan ako sa takot. Paano ba naman kasi? May mga natagpo ang bangkay doon malapit sa bangketa. Kumalat na nga ang bali-balita na may iswang umano dyan sa lumang hospital. Naniniwala po ba kayo na aswang yun, Nay? Oo, kahit hindi pa ako nakakakita, naniniwala ako sa kanila. Teka, bakit mo nga pala naitanong? Kasi po parang may sumusunod po sa akin kanina. Tapos po, nakarinig ako ng kalabog sa lumang hospital. Para din pong may sumusunod sa akin dahil may mga kaluskos sa likuran ko. Sa susunod, huwag ka nang magpagabi sa pag-uwi. Imposible naman na may nakatira dyan. Kahit aswang, hindi titira sa lumang hospital. Pag may lindol, tiyak na masisira na. Baka naman tinatakot mo lang yung sarili mo. Napailing na lang ako sa sinabi ni nanay. Umakyat ako sa hagdan patungo sa silid ko. Inihiga ko ang pagod kong katawan hanggang sa hindi ko na namalayan na nakaidlip na pala ako. Pagkaraan ng ilang linggo ko sa trabaho, nasanay na rin ang katawan ko. Halos hindi ako makaramdam ng pagod kapag nandoon ako sa fast food. Mas nakadama pa ako ng pagod kapag walang ginagawa. Abala ko sa pag-inventory nang may matandang babae ang umorder ng take-out na ulam. Napansin ko na walang kakurap-kurap itong nakatitig sa akin. Medyo naaasiwa ko sa uri ng kanyang pagtingin. Nais ko sanang itanong kung may problema ba pero ayaw kong masabihan na walang modo. Bago umalis ang matanda, muli niya akong tinignan na ikinakunot ng aking noo. Ineng, mag-iingat kapag uwi ha. Diretso lang ang lakad kahit anong marinig mo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis na ito. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang ipahiwatig. Huwag mo nang pansinin si Aling Pasing kung ano-ano talaga ang pinagsasabi niyan. Anin ni Kayla na narinig pa lang sinasabi ng matanda. Nagkibit-balikat na lang ako at nagpatuloy na sa trabaho. Nauna na ako kay Kayla sa pag-uwi dahil dadaan umano ito sa tiyuhin upang sunduin ang ina nito. Pagbaba ko sa tricycle, nakasalubong ko ang dalawa kong pinsan na pasuray-suray. Sumabay na ako sa kanila pauwi. Habang naglalakad, bigla kong nakadama ng kilabot. Bumibigat din ang bawat hakbang na binitawan ko. Nagsimula na ring manayo ang mga balahibo ko sa batok habang papalapit kami sa lumang hospital. Umalulong ang mga aso na nagpadagdag ng kilabot sa aking nadama. Bigla na lamang ang pagdaan ng isang malaking ibon na may malapad na pakpak. Nag-iwan ito ng malakas na hangin, dulot ng pagaspas nito. Tumigil kami sa paglalakad sa tapat mismo ng lumang hospital at pinakiramdaman ang paligid. Biglang napasinghap ang aking dalawang pinsan habang napapalunok ako ng laway. Nanginginig na rin ang buo kong katawan sa takot. Nagpalingalingan na rin kaming tatlo. Kuya Joe, umalis na tayo dito. Natatakot na ako eh. Wika ko sa isa kong pinsan. Sumenyas lang ito na tumahimik. Mas lalo akong napasiksik sa kanila nang makarinig kami ng mahinang sitsit. Napalingon kami sa hospital. Namataan namin ang isang matandang babae na nakatayo sa bintana ng hospital. Akmang tatakbo kami, palayo pero sa isang iglap. Nasa harapan na namin ito. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagmasdan ang aswang. Sigurado ako na si Aling Pasing ang nasa harapan namin. Napasigaw kami nang magpalit ito ng anyo. Naging mapupula ang matalas ng mga mata nito. Tapos magulo ang tila kay tigas na buhok nito. Nakangisi itong nakatingin sa amin kaya makikita ko ang nakalitaw ng mga pangil ng aswang. Dinuro niya kami ng kanyang mahabang kuko. Pakiwari ko ay biglang lumaki ang ulo ko dahil sa takot. Nais kong tumakbo palayo ngunit hindi ko kayang iwan ang dalawa kong pinsan. Biglang lumipad ang aswang sa kinaroroonan namin at dinagit si Kuya Joe patungo sa loob ng hospital. Kumakawag ito habang sumisigaw ng saklolo. Noon nang dinatauhan si Kuya Gary. Tila nawala ang kalasingan nito sa nasaksihan. Kuya Gary, humingi muna tayo ng saklolo. Hindi natin kayang iligtas si Kuya Joe nang tayo lang. Hindi, baka mahuli tayo at malapanan ng aswang si Joe. Ikaw na lang ang humingi ng tulong.
Balikan mo kami dito. Hindi pa man ako nakasagot ay tumakbo na kagad si Kuya Gary. Papasok sa loob ng lumang hospital. Naiiyak na ako sa takot. Nagdadalawang isip din ako kung susundan sila o hihingi ako ng tulong. Sa huli, mas pinili ko ang una. Tumambad sa akin ang kadiliman pagpasok ko sa lumang hospital. Kinuha ko ang cellphone sa bag. Saka binuksan ang flashlight. Dahan-dahan akong naglakad papasok sa loob. Parang hinalukay ang aking sikmura ng malanghap ko ang masangsang at tila amoy na nabubulok na bangkay. Butil-butil na ang pawis ko sa noo. Gayunpaman, pilit kong nilalabanan ng takot na lumukob sa buo kong katawan. Napaigtad pa ako nang makarinig ng mga kaluskos at mahihinang ungol na parang nasasaktan at nahihirapan. Pigil na pigil ko ang hininga ko habang umaakyat sa second floor ng hospital. Mahigpit akong kumapit sa gilid ng hagdan upang maalalayan ang nangangatog kong tuhod. Huminto ako nang marating ang isang sirang silid kung saan nagmula ang ungol. Pinatay ko ang aking flashlight upang hindi ako mapansin na kung sino man ang nandoon. Tanging ang sinag lang ng buwan ang tumatanglaw sa silid. May naaaninag akong 3 tao sa loob. Nanlaki ang mga mata ko nang maaninag ang 2 kong pinsan habang may isang napakapangit na nilalang na nakadipa at nilalantakan ang wakwak na tiyan ni Kuya Joe. Samantalang si Kuya Gary naman ay may mga sugat at galos. Nakasandal ito sa dingding at umiiyak na nakatunghay kay Joe. Nadilat ang mga mata na nakatunghay sa kanya kahit wala na itong buhay. Bumaling ito kay Kuya Gary at nang uuyam na humisi ito sa kanya. Lumabas ako sa aking pinagtataguan ng akmang lalapain na sana nito si Kuya. Muli kong binuksan ang flashlight ng aking cellphone at itinutok ko ito sa aswang. Lakas loob kong hinamon ito kahit hindi ko alam kung saan ako humugot ng tapang upang labanan ito. Hoy aswang! Ako ang harapin mo at hindi ang walang laban. Alam ko rin kung sino ang hinayupak na aswang. Mabalasik na lumingin ito sa akin. Umatungal ito na waring nagpapahiwatig ng galit. Mabilis ang kanyang mga galaw na sumugod ang aswang sa kinaroroonan ko. Agad niya akong sinakmal habang tumutulo ang malapot niyang laway sa mukha ko. Nandidiring inihampas ko sa mukha niya ang aking bag, ngunit hindi man lang ito nasaktan. Pinagkakalmot niya ang aking mukha, braso at pati sa aking leeg. Napaigik ako sa sakit na aking nadama. Malapit na akong mawalan ng ulirat dahil sa higpit ng kanyang pagkakasakal sa akin. Narinig ko ang paus na boses ni Kuya Gary na humihingi ng tulong. Hindi ko namalayan na nakalapit pala ito sa bintana kahit nahihirapan. Kinapa ko ang aking cellphone na nabitawan ko at muli hinampas ko ito sa halimaw. Kasunod nito ang marahas na paghinga. Sapo nito ang mukha na natamaan ng cellphone ko. Pinilit kong tumayo at pumunta sa kinaroroonan ni Kuya Gary. Sapo din ito ang tagiliran na may malalim din na sugat. Inalalayan ko siya patungo sa pinto ngunit pursahang nablot ng aswang ang aking buhok kaya napasadsad kami sa may simento. Narinig ko ang pag-angil ng halimaw at agad na dinaganan ako. Bawat kalmot nito ay sinasalag ko sa aking braso. Sa sulok ng aking mga mata, nakita ko si Kuya Gary na kinuha ang map na nakalagay sa gilid ng bintana. Paika-ika itong lumapit sa amin at saka walang pag-aalinlang isinaksak nito ang dulo ng map. Muli itong umangil na tila nasasaktan hanggang sa humandusay ito sa sahig. Habol ang hininga nang gumapang ako patungo kay Kuya Gary. Tumabi ako sa kanya na nakasandal sa dingding. Pinagmamasdan namin ang aswang na unti-unting napugutan ng hininga. Nilinga ko si Kuya Joe. Warak ang dibdib at wala na ang mga laman loob ng katawan nito. Nagmistulang kalansay na lang ang katawan ng kawawa kong pinsan. Hindi ko napigilan ang mga luhang lumalabas sa aking mata. Ganon din si Kuya Gary na sinisisi ang sarili sa nangyari. Kung sana nakinig ako nang ligaya itong umuwi, di sana ito umabot sa ganito. Nakalaban sana kami sa aswang kung hindi lang kami lasing pareho. Tahan na kuya. Wala namang may gusto sa nangyari at saka kung di dahil sa inyo, baka patay na rin ako ngayon. Namayani bigla sa amin ang nakakabinging katahimikan. Isang malalim na buntong hininga
Ang pinakawalan ko nang makarinig kami ng mga boses ng tao sa labas ng ospital. Lumapit ako sa may bintana at humingi ng tulong. Nakita ko si Mama kasama ang mga kapitbahay namin. Hindi magkamayaw sa pagsusuka si Mama nang makita ang sinapit ni Kuya Joe. Si Auntie naman ay napahagulgol. Dinala kaming dalawa ni Kuya Gary sa bahay. Naisa na ni Mama na sa ospital kami dalhin sa bayan. Ngunit natatakot pa ako sa sinapit namin sa lumang hospital.